nang tayo, sumagot na sa kanya at hinight na natin yung February 24, biglang ito ang sinabi niya. Sabi, Feb 24, Feb 24. Ano ho ba yung Feb 24? Ano ba meron sa Feb 24? Baka kayo naman ay niloloko lang ng taong nagsasalita ng Feb 24. Baka naman talagang alam niyang wala ako at hindi ako kailangan bago siya naghahamon ng Feb 24. Oh, boss, sa 24, ano yung 24? Ano yung 24? Anong 24? Maglolokohan kayo sa 24? O di kayo na lang maglokohan, wag niyo ako isali. Hindi, wala. Di ba, Ate Ira? Di ba? Yan yung yung style ni Kulaong eh. Parang wala lang kay Kulaong. Di ba? O, Kuya Henry, palike daw po. Ate Jonah, ayan. Gerald, mabuhay ang Pinas. Bipolar ata, kaawaan siguro ata. Hindi, wala akong hearing sa 24. Kasi nungalingan yan. Dalawa lang ang paniniwalaan ko, korte at abogado ko. Finish. Kung ano pinag-uutos ng korte, susundin ko. Kung anong sinabi ng abogado ko, paniniwalaan ko. Yun lang. Maliban dun, wala na. Kahit sinong Poncio Pilato pa yan, wala akong pakialam sa kanila. Hello, sir. Bakit puro inconsistent ang lumalabas sa bibig nyo? Sa iyo po unang nanggaling ang magkikita kayo sa 24 ngayon. Ay, bobo mo. Magbigay ka nga na magkikita kami sa 24 ngayon. Magbigay ka nga kung sa akin una nanggaling, screenshot mo yung video na magkikita kami sa 24. Di ba? Paano inconsistent? Ikaw nga magsabi, maglabas ka ng video na magkikita kami sa 24 na sinabi ko. Bakit yung katangahan mo, Michael? Ang boring, di ba? Ganyan ho yan, mga kahombre ko. Harap-harapang kasinungalingan. At bago yung legendary moment na napusasan siya, ito ho ang mga binukang bibig niya sa live niya. Gunggong, may warrant ka na pagkatapos. Ay, mas gunggong ka. Ibig sabihin, mas magaling ka sa abogado ko? May pabanda raw doon. Ang tagal ko daw. Bakit? Asan nga ako pupunta? Wala namang advice yung lawyer ko. Kung pupunta ako doon, magpapakatanga lang ako. Di ba? Kayo naman? Baka kayo lang ang natatanga. Oo. Yung mga tanga. Kasi ganito yun. Kapag ikaw may hearing, papupuntahin mo ang iyong abogado, magbabayad ka eh. Yung simple consultation nga eh. Meron akong kakilala na nagtatrabaho sa law office. Parang napag-usapan lang namin. Nabanggit niya parang 1,000 yata. Simple consultation lang yun. 1,000. Parang 30 minutes yata, simple consultation o basta yung parang lang, simple lang. 1,000 na. What more pa kaya yung papupuntay mo yung abogado mo sa korte? Walang pera si Kulaong that time. Lahat naman ng pinangkakain nito sa Sheraton, puro points lang. Kaya talaga si Kulaong hindi talaga pupunta nung 24 kasi walang pera. Di ba ang tagal nga niya makapagpiyansa? Naniwala na naman doon sa isang uhugin, no? Na tagaragya. Siguro takot 'yon na baka gawin sa kanya yung ginawa niya. Kaya nagtawag, baka iniisip niya baka lutangan natin, no? Bakit ko naman isasama si Jimboy sa 24? Wala namang akong hearing ng 24. Ano yun? Mas matalino sila sa lawyer ko. Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulong ka na, pastihan. Uy, talaga? Bayot, hindi pupunta sa hearing. Ay, sino may hearing? Gago lang yung nagsasabing may hearing ako. Ano kayo, matalino pa kayo sa lawyer ko? Ang bobo mo naman. Alam nga naman paniwalaan ko si Baka Gago ay yung lawyer ko, hindi. Tanga. Hindi mas paniniwalaan ko yung lawyer ko kaysa kung sino-sinong impacto. Tapos, napusasan siya. Tapos, ito ho ang sinabi niya sa press con. Lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At kakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay.
Yung sinasabi niyo marami ko inistama, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, na kesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak. Tanga ka. Iyak. Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, ang justification lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, ito yung umaras mo. Unjust vexation lang pala. 'Di ba? At naghahanap ka ng warrant. Nung nahanap mo yung warrant of arrest mo, bigla ka nagkaganyan. Malaki ka talagang tolongges, Norman. 'Di ba? So, mabalik na ho tayo sa umpisa. So, sa tingin nyo, deserve ba talaga ni Norman to? Or hindi? Kaya ayan na yung NBI raid balala. Deserve niya talaga yan. Nasaan na kaya yung mga nakisawsaw lang kay Kulaong? Sino po? Kuya Gerald. Kay RM Jabil, Legendary 24, naalala ko yan. Wala akong tulog after shift. Diretso sa live ni Boss Mac hanggang hapon na. Ang saya-saya nung araw na yan. Oo, grabe saya. Ate Ira, mahalang per appearance na abogado. Ayan, ate, magkano? Yung ganong hearing, katulad kay Kulaong, pupunta siya sa hearing, magkano po yun? Kay Floyd Prince, wala akong naintindihan dun sa meeting ko sa work. Mas maganda makinig sa live ni Boss Mac kaysa makinig sa meeting. Oy, baka maapekto naman yung trabaho mo niyan, Floyd. Tayo natin sagot ni Ate Ira kung magkano. Magkano kaya yon, Ate Ira? Yung ganon. Kasi di ba per oras yan? Ang galaw ng abogado per oras. At least 5 to 8K. Tapos yung katulad nun, service. Ano yon? Libre lang yon. Yung kumbaga, ano ba, kailangan mo bang pasundo yan? O siya yung pupunta sa hearing, sasagutin mo ba yung kanyang bayad? Yung gasolina niya, yung pagdadrive niya, puwera pa diyan ng acceptance fee. Yun nga. Lagi niyang pinagyayabang Ate Ira yung poblador daw eh. Yung sabi nga niya nung nakakulong siya yung poblador na iniyayabang niya, 70K daw, isang oras ba yun? Parang ganun 70K daw isang oras. Yung biglang lumabas para ipagtanggol si Kulaong, Boss Mac, na nahimik na ata sila. Oo, wala na. Oo, nalaos, nawala na. Kay Ate Mayet, hello po. Di naman pwede mag-appearance ang attorney kung walang acceptance fee. Yun. Nung panahon na yon, nung 24, si Kulaong walang pera. Nakikiburaot nga lang ng pagkain sa Sheraton, di ba? Kaya wala yang pambayad sa abogado nung araw na yun. Kaya hindi pumunta sa Parañaque. Ang mali niya, nag-live pa siya. Bobo. Di nahuli siya. Sige Ate Mayet. Ayan, sarapan mo, luto mo. Nandiyan pa rin si Ate Jonah. Ayan. Ulol, sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulol, unggoy, takot nga sa akin yun Madami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka, paguntugin ko pa silang dalawa. Damay niyo pa yung NBI na nahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Mo sila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, tapos pinatawad ko na sila Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko. Yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan Tapos nung lumabas yung issue kay Colonel Maralag na na sinuot niya yung uniforme na ngayon ay general na.
na Maralag. Eh, sabi niya, kaaway daw niya, inamon pa niya, suntukan. Ogag talaga to eh. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, ayun o, nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Ayan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. Ano ba si Beth? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung Kernel? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya. Huwag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Eh, buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayamanan ng Marcos. I want nothing to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Hinla ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto, kahit si Sandro. Matuwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makahalaklak ng nainigarilyo pa. Ito si Manny Pacquiao na pag-ahalatang nagiging trapon. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakadimanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan. Eh bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Eh di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay, kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Tayo'y aksyon. Hindi katulad ng ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair. Nang nakatulong tayo, hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno, akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan mo para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Deserve, mga kahombre ko, una sa lahat, public figure siya. And siya na mismo ang nagpangalandakan sa pagmumukha niya sa araw-araw, mga kahombre ko. 'Di ba? Siya na mismo nagmumura sa mga public official, sa mga government agencies natin na pinagmumura niya at pinag-iinsulto niya, 'di ba? So, alam na niya from the beginning na pwede itong mangyari pero ginagawa niya pa rin. Kasi akala niya walang pangil ang batas dito. Akala mo lang yun. Kasi pag ikaw ay napansin na ng batas, talagang mangingiyak ka, maiihi ka sa takot. Ngunit, ito namang isang taong nakapatay na ng maraming tao. Most probably, kaya ito binler, mga kahombre ko, baka kasi madamay ang pamilya nito. Kasi syempre, tulad niyan, nakakulong na ito. Baka madamay ang asawa, ang mga anak, 'di ba? Kasi hindi naman to vlogger, hindi naman to public figure, 'di ba? Pero although marami na rin naman nagkalat, no? Na mga articles, na mga vloggers din na inilabas na ang pagmumukha niya, pero syempre, yung mga mainstream media hindi kayang gawin 'yon. Dahil isa ho 'yon sa protocol nila, mga kahombre ko. Kailangan pagbayaran ang kasalanan, pero siya lang ang dapat magbayad. Hindi pwedeng madamay ang pamilya niya, mga anak niya. Malay nyo,
Yung mga pamilya na argabyado nitong tao na ito na napatay niya, malay niyo balikan ng pamilya niya. Anong kinalaman ng asawa, anak niya, mga anak niya, kung kunwari mga bata? Oh, yun ang motibo diyan mga kahombre ko. Samantalang si Norman, wala namang mawawala sa tao na ito, eh. Siya na mismo ang naglahad ng buong buhay niya sa social media. So dapat lang ilabas ang pagmumukha nito para sa tinatawag din na awareness. Kasi marami hong nabubudol ang tao na ito daily. So mahalaga ho yan. Iyan ho ang importansya at diferensya ng tao sa left at ng tao sa right. One love with fucking vibes. Ayun, di ba? Ganda ng paliwanag ni MG, no? Ano to eh, si Kulaong ang legendary talagang tokmol. Legendaring kupal dito sa Sokmed. Oh, pati manok napapasigaw. Oh, sabi ng manok sobrang yabang. Irene Legaspi, malaking achievement daw. Bin Martin, ang bobo ni Kulaong about sa sinabi niya kay Aimee. Kahit naman di siya disqualified, kung mananalo si Aimee, mananalo pa din yan. Kasi hanggang 12 person ang pwede iboto ng mga tao, kaya walang mahahating boto. Saka kahit kumandidato si Kulaong noong 2025, walang mahahating boto. Dahil nga, si Aimee Marcos naman, meron talagang solid ano yan sa norte. Sa mga Ilocano, malakas talaga, Marcos yan eh. Si Kulaong, hindi naman tunay na Marcos. Kel, ayan, yan ang grabe. San kaya siya kumuha ng kapal ng mukha sa harap pa talaga ni Madam Imelda, nagsisinungaling, lupit. Yan nga yung meron si Kulaong. Talent yan eh. Talent na ni Kulaong yan, yung makapal ng mukha. Ate Ira, dapat bunganga nito sinusubuhan ng ng ganyan. Di ba pwede bala na lang sa kanyon, si Kulaong mismo? Magandang umaga po, iReels. Per appearance, minimum 50K. That is, as far as I know, sa Poblador Law Firm. Sa original, dun sa talagang Poblador, ano? Kaya di sumipot, malaki pala babayaran. Kaya nga, Kel, di ba? Kaya kita mo sa ano sabi nung abogado niya, nung tinawagan niya na siya inuhuli. Sumama ka na lang. Ate Ira, well, hindi per hour ang charge sa attorney per appearance. Poblador Law Firm lowest acceptance fee is 400K. Meron pong isang recording na sinasabi niya, 70K yata, isang oras daw. Nung poblador na sinasabi niya. Diba? Di naman mag-appearance ang attorney kung walang acceptance fee. Yun nga. Okay. So, yun po, natapos natin itong ating live with video ni MG. Bukas po ang ating pag-uusapan ay tungkol naman doon sa pag-akyat ko kay na sinoplak natin yung bumabanat sa atin. Bukas na lang po. Mamayang gabi. Ayan. Thank you po sa pagsama nyo dito sa ating live at ingat po kayo, Kuya Kel, at Kuya Henry, Ate Ira, ayan, Ate Michelle. Ayun. Hello po sa inyo ha. Biyernes ngayon na, Ate Ira, may pasok ka ba? Oh, Biyernes nga ngayon. Biyernes 13. Araw ko pala ngayon, Biyernes 13. Ate Jonah, thank you ha. Ate May Alcantara, ayan, sila Matcha Mochi, Big Mama, Mami Bex, mga tropa pips natin na nasa GC, maraming salamat. Okay. Kel, ito, edit mo yung edit mo to, dagdagan, yung mga yung mga tropa pips natin, i-edit mo dito na siya, yung lahat nandito, gawin mo siyang 16 by 9 ba, tawag dito, o 9 by 16. Basta yung ganitong format para kasi meron yung isa patayo, maliit makitid. Yung kumpleto tayo, alam ko nagpasa na ng litrato doon yung mga natin. Akel, pasuyo na lang ha, ikaw magaling diyan Ate Katrina Lab, salamat ha. Yan, Mami Bex, Ate Ira, 4 days na lang pasok namin, school saka sa court. Oo nga pala ate, dahil merong sa mahal ng gasolina. Oh.
Okay. Oo nga, Ate Mayet. Reply ka na lang. Salamat, Kuya Henry. Need lang ng photos nila. O, yun. Alam ko may mga nagbigay dun eh. May mga nagbigay. Ewan ko lang kung ano yun, kung nakasama na sila dito. Hindi, kulang to. 13 lang tayo dito eh. Marami tayo sa GC yata. Nasa 20 ba? O 19? Alam ko kulang pa to eh. Kasi baguhin mo to. Si Kuya Henry wala nang buhok. Baguhin mo na yan. Yung kalbo si Kuya Henry, yan na ilagay mo. Ha? Ayan. Salamat po sa inyong lahat ha. Thank you po sa pagsama niyo sa ating live. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.